Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Nag-umpisa pa lang ako, Jen. Unang hearing niyo pa lang po, Sen, eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. Ha? May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatulan. Tila si Karen Davila ang tinutukoy ni Senador Marcoleta nang banatan niya ang pagkwestiyon nito sa kanyang panalo. Damay rin sa patutsada si Ronald Liamas. Sino mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, oo. Oh, ikaw, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako, simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen, eh. Itinalaga ko na kayo dyan, eh. Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ko. Nakita sila po yun, sila po. Nakita mo ba yung isang broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD dyan sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit ito? Sino ba yung Boy DVD? Kinala ho nila yun, ang pangalan nata, Liamas. Ano ba sabi? Ano sabi? Kasi ang sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Eh parang yun po ang yun po lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen, eh. Kaya kung magsalita pa naman yun eh, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Yung pagka yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Maria Joseph ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako, Jen. Unang hearing niyo pa lang po, Sen, eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po paglalarawan yan, Sen, eh. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, counsel, you need to lay the predicate. Yan. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya? Saan naman nakakita mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. Ha? May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magkatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay, Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, pinat yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Sige ka, sige. Try mo. Try mo ako, pag-intingiti ako eh. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yan mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Ang gusto lang tanungin, yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman, Sen, di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gusto mangyari? Para panatilihan niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga.